Okay, pansamantala magpapahinga daw muna si Pastor. So, I hope hindi kayo nagulat ba't ako narito, no? So again, good morning. Although hindi ako masyadong nagbubukan ng bibig kapag nakakanta, pero in my thoughts, I do sing actually. Maganda yung kanina, acapella na lang siguro. Anyway, so again, very good morning to each and every one of us na narito at sa kanilang mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Magandang umaga po. Today again is the Lord's Day. And if you could remember, we were dealing with so much history, particularly sa series na simulan ko before concerning Genesis chapter 1 to 11. But for this particular Sunday, lilis tayo na kaunti. History lesson pa rin naman, but this time around, church history. So we're going to deal with, I do believe majority or even let's say half of the people na narito and even sa mga nanonood are very familiar with this word, original sin. No, original sin. No? Walang peking sin, lahat ay totoo. But this time around we will discuss original sin according to Augustine of Hippo. Or yung tinatawag ng kabila, yung si Saint Augustine. Okay? Last Tuesday, galing kami sa isang industrial packaging company. Okay, bago kami nakapasok do sa loob ng company, pinagsuot kami nito. Please, next slide. I think yung iba dito familiar, no? Familiar. Hindi do sa sapatos, do sa kulay blue. No, tawag dito yung shoe cover. Okay? Industrial companies, semiconductors, electronics, no, pharmaceuticals, healthcare, clinics, you name it, no, halos lahat gumagamit ng mga shoe covers. In particular yung tinatawag nating PPE, no, yung personal protective equipment, no. As you can see from the screen, titingnan niyo sa kanang bahagi ko, ginagamit ito hindi lang sa medical, ginagamit din ito sa construction, and even sa mga manufacturing industries. Okay? Merong gloves para sa kamay, may gown para sa katawan, merong helmet or safety cap sa ulo, you name it, no? So on and so forth. Okay? Now, the question is, bakit umabot tayo sa puntong ganito? Why do we have these particular things na pinapakita ko kanina, no? Again, just last Tuesday, bago kami nakapasok, we should wear itong shoe cover at all times, no? Bago kami ipaglabas lang namin siya pwedeng tanggalin. So the question right now is, why do we have these things? Bakit ba tayo merong ganito? Now, the simplest possible answer for this question is two things, prevention at saka protection. But ultimately, kung titignan natin in a bigger picture, ang pinaka-reason behind to all of this is yung preservation or yung pagpoprolong, particularly ng buhay ng isang tao, no? Kung hindi kayo masyado familiar sa history, 500 years before Christ, next slide. 500 years before si Kristo hanggang sa dumating yung Middle Ages, no? Yung 1500s to 1600s. Ang buhay ng tao during that time was may average lamang na 25 to 35 years. So kumbaga parang ang buhay natin noon hanggang 35 lang tayo, kalas, sabi nga sa Arabic, no, tapos, it is finished. No, hindi natin naunawaan na noong panahon na yon, tinawag ko itong impermanence kasi ang buhay noon talagang napaka-ikli. Maikli, no? Kung mga karamihan dito lagpas 35 na ako, 36 na. Hindi, biro lang. Pero dito sa panahon na ito, ang tanging nakaka-survive lang beyond 35 is yung mga nasa royalties, yung may mga hari, yung may pera. But majority of the people who are particularly poor, lahat dito nabubuhay lamang from 25 to 35. So just imagine kung ang buhay mo ganito kaikli, baka hindi mo na makita yung anak mo na magtapos. Baka, di ba? Kung magtatayo ka ng negosyo, baka hindi rin magtagal. Kasi talagang ang buhay dati talagang napakaikli. And in fact, dito nauso yung salitang life is short. Literally. Kasi sabi nga ng isa, sabi ni Hippocrates na bago mo ma-master ang isang skill, patay ka na. That is why he coined this particular phrase, life is short. Okay? This is between 500 years before Christ. Si Christ, we all know, 33 years, right?
Not because na talagang yun talaga nakatakda sa kanya, but again, an average of 25 to 35 years talagang buhay lamang during those times. Now moving forward, next slide, from 16th century up to 18th century, ito naman ang tinatawag kong instrumental centuries or years, na kung saan during this particular period, na-invento yung microscope, na-improve pa siya, no, para makita natin, makita nila, mapag-aralan nila yung tinatawag natin mga microorganisms. Okay? It has led, itong particular period na to, yung first true preventive medicine, yung tinatawag nating smallpox vaccine. Dito na nagpasimula yung tinatawag nating vaccine. Okay? It was introduced and ang kamatayan or your mortality began to drop. Ibig sabihin, yung mga namamatay na maaga, medyo umuunti-unti na. And in fact, ang average dito, tumaas na ng bahagya, no? Umabot na hanggang 45 years. So medyo pwede na, isang henerasyon, kumbaga. So this particular period in time in history was instrumental. Sa susunod nating slide, please. Naging instrumental siya from 19th century up to this very present, because more medical equipments were invented and were introduced. Na-introduce din dito yung surgeries para ma-prevent ang mga infections, skin diseases, no? Natutunan na ng mga tao na paano ma-prevent mga pathogens kagaya ng tuberculosis, mga cholera, natuklasan na paano kontrahin itong mga bagay nito. And most importantly, pakiklik uliin daw, isang down, yung tinatawag nilang germ theory. Ito yung pinakamagandang masasabi natin, as you can see from the heading, very influential itong centuries na to moving forward up to this very present. Itong discovery concerning germ theory, sinabi dito na where diseases are caused, ang nagkukos pala ng mga diseases ay yung mga tinatawag nga na microorganisms. Natuklasan nila yung bacteria, natuklasan nila yung virus, natuklasan nila yung mga fungi, and so on and so forth. Na-discover nila, and then later on they were managed to produce a particular cure for this particular sicknesses. Now, most people believe, dati kasi, mga unang panahon, naniniwala sila ng kasakitan ng gagaling daw sa masamang hangin. Siguro yung mga ibang may edad dito, siguro yun ang iniisip natin, kaya nagkasakit tayo dahil may masamang hangin na dumapo sa atin. But ang reality is, ito pala mga microorganisms na nagkakos ng mga diseases sa ating mga pangangatawan. And this is when the praise comes from, yun, I think, alam nyo to, prevention is better than what? Cure. Okay, so ngayon nare-realize natin saan natin nakukuha yung mga bagay-bagay na ito. No? Kanina, life is short. Ito naman talagang prevention is better than cure. Because, during those times, ang ginagawa lang ng mga tao, nagre-react lang. Kapag may sakit ka, doon lang sila nagre-react, gagamutin. But this time around, nagbagong pang-iisip ng tao, sinabi nila, it is better to prevent, no, rather than reacting or giving such cure. Now, ang basis ng PPEs na nakita nyo kanina ay nanggaling dito sa kasaysayan na nangyari sa atin, no? From having a very short life, nag-improve ng konti, no, hanggang ngayon sa humaba na ng humaba. Na-invento dito yung sanitation, nagkaroon ng public health, nagkaroon ng malinis na tubig, sewage systems, vaccination campaigns, at lahat-lahat ng mga bagay nito did save millions of lives. Temporarily, no, na-extend lang, na-preserve, na-prolong. Ang antibiotics were discovered during this particular period in time, and it was considered the single greatest driver of increased lifespan. Ang antibiotics ang nagpapahaba. Sabi nga nila, greatest driver of increased lifespan. Bakit pa tayo buhay sa panahon ngayon? Even vaccination prevents deadly diseases kagaya ng smallpox, nabanggit ko na yan, and even folios, mga measles, no? Hindi na tayo masyadong nakikita may mga ganyang kasakitan nowadays, no? This germ theory, in fact, helped modern medicine or created itong tinatawag na modern medicine in controlling chronic illnesses kagaya ng heart diseases, diabetes, and more. And hence, extend yung buhay ng tao. In fact, umabot na sa an average of, ang katotohanan dyan 73, pero ginawa ko na lang 80 plus, considering yung Japan and even Korea na napakahaba ng buhay. Just imagine, no? From 500 years before Christ up to this very point, ang buhay pala dati talaga sadyang maikli. Maikli lang. But because God has used this particular means of healing, so to speak,
na-extend, no? Yung buhay ng tao. It was very influential, so to speak. Influential. I think sa lahat na narito, no, maraming tao ang dumaan sa ating mga buhay. But sabi nga, kukunti lamang yung naging influential sa atin. Correct? Maraming dumaan, maraming dumating, naging parte ng ating buhay. Pero iilan lang, bilang lang sa daliri, yung naging influential talaga sa buhay natin. Okay? Speaking of influential, paano naman pagdating sa church? Yun ang ating tutumbukin ngayon sa araw na to, sa umagang ito. Sa iglesia, when it comes to our faith, no one has been more influential outside the characters. Walang naging ibang influential outside, no? Hindi lang si Kristo, hindi lamang yung mga apostoles, hindi lamang yung mga heroes sa Old Testaments. Pagdating sa iglesia, there has been no one has been more influential outside. Ito na nga nabanggit ko, and has shaped and transformed the church as we speak. Kung ano yung pagkakastruktura na meron na nakikita nyo yung iglesia ngayon, walang naging mas pinaka-influential sa taong pag-uusapan natin for this particular morning. He was influential in our belief systems, in our theology, mga doktrinas na alam natin, in even confessions of faith. He was very influential in all the writings na nababasa nyo, mga letters na nababasa nyo outside the scriptures, in even yung mga inspiration concerning mga sermons na naririnig nyo. Si Pastor, ang dami niya na naipangaral. And probably, hindi naman siguro majority, but this particular person was very influential to his preaching. Okay? He was also influential hindi lamang sa church, but also in philosophy, in the world of philosophy. He was also influential that eventually, sa sobrang influence niya, no, although indirectly, hindi niya sinasadya, naghiwalay eventually ang iglesia at ang church. No? Sinasabi ko nga sa nangyayaring kaguluhan ngayon sa Senado, ang isang political leader, hindi talaga siya tinawag para maging leader ng lahat. Magkahiwalay ang politika, magkahiwalay ang iglesia. You can never Christianize through politics ang mundo. It's just simply through the preaching of the gospel. And this particular person was so key, was so influential that it led to the separation ng church at saka ng state. Kaya walang tax ang church. Okay? Yung isa doon. Now, let me again read. I think nababasa nyo naman yung nasa slide. No? Again, let me just read in Tagalog yung Romans chapter 5 verse 12. Next slide. Basahin ko na lang yun sa Tagalog. No? Wala akong, by the way, bago ko basahin yan, wala akong ibang tinutukoy kundi si Agustin of Hippo. Si Aurelius Agustinus. Okay? Pakibalik lang ulit isa pa para mabasa lang ng iba. Okay? Tinawag siyang the Bishop of Hippo. Namatay yung kanyang predecessor, obviously. And then, siya pinanganak sa tinatawag natin ngayong Algeria, sa Africa. He was an African actually, pero mukha siyang European. For almost 17 years. 1700 years or 1,700 years, pinag-uusapan pa rin siya. Almost 1,700 years, pinag-uusapan pa rin siya. Sabi ko nga sa asawa ko, napanood ko lang naman ito, binanggit ko rin sa kanya, totoo naman, na sa atin lahat, no, after 100 years, maaring limot na yung pangalan natin. Maaring iba na yung nakatira sa bahay natin. Maaring lahat na na-contribute na iambag natin sa mundong ito, limot na ng iba. No, especially kung kunyari medyo maliit lang yung ating pamilya. No? Pero majority, 100 years or so, limot na yung pangalan natin. That's the unfortunate thing. But for this particular person na pag-uusapan natin, by the way, I'm not going to exalt him or anything. No? Gusto ko lang ipakita sa inyo yung influensya niya na nag-led sa paano tayo sumasamba sa mga panahon na ito. Okay? For 1,700 years or 1,700 years, pinag-uusapan pa rin natin siya at in fact, pag-uusapan natin siya ngayon. So with that, again, let me just read yung Romans chapter 5, verse 12 sa Tagalog na lang. Ang sabi dito, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Okay? Ang kasalanan daw ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Walang iba kundi si Adan. At ang kamatayan ay pumasok. Ang kamatayan daw ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. The reason behind namamatay daw ang isang tao is through their sin.
Okay, hindi dahil sa sakit. Yes, namatay sa sakit, namamatay sa mga aksidente, etc., etc. But the bottom line, bakit nagkaroon ng kamatayan is through sin. At itong kasalanan nito, pumasok daw dahil sa pamamagitan ng isang tao. Walang iba kundi si Adan. And then sinabi sa dulo, dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat. Unfortunately, again, lahat daw tayo ay darating sa puntong iyon. Sapagkat lahat daw tayo ay nagkasala. Yan ang sabi ng scripture sa Romans chapter 5 verse 12. Now, mayroon na akong nais banggit in particular sa tao na ito at yung nakita niyo yung title kanina, yung original sin. May tatlong observations lang ako na gustong talakayin for this particular morning. Una, okay, makikita niyo dyan yung account, abridgment, and aversion. Medyo malalalim, but let me help you explain. I'll help you explain these things. Unang-una, yung account ni Agustin of Hippo. Account. Pag sinabi nating account, ito yung storya niya, ito yung narrative, ito yung nasulat patungkol sa kanya, tungkol kay Agustin of Hippo. So, bibigyan lang natin ng konting brief summary kung ano meron si Agustin of Hippo. Okay. Unang-una, when it comes to account, kailangan natin pag-usapan yung timeline. First and foremost, pinanganak si Agustin, November 13, 354 CE or AD, depende sa inyo. Sa Tagaste nga, yung sinabi ko kanina, Algeria, Africa. Ang kanyang tatay ay pagano, na si Patricio, but later on na-convert. At ang kanyang nanay, very familiar siguro sa inyo to, si Monica. That's why ang daming pangalan na Monica dahil sa kay Agustin. No? Mayroon daw siya isang kapatid na lalaki na believer. Meron din siyang kapatid na isang babae na naging madre. Noong 365 down, hanggang 373, dito siya nag-aral, maigi. Kumbaga ito yung kanyang masterals. No? Nag-aral siya ng public speaking, yung tinatawag na rhetoric, and even grammar. Magaling siya sa Latin, although kukunti lang ang alam niya sa Greek at saka sa Hebrew. Pero sa Latin talaga siya mahusay. And then, a couple of years later, excuse me, for 10 years, pumasok siya sa isang religion na tinatawag na Manichaeism. Ito yung tinatawag na dualistic, no? Yung good and evil, light and darkness, no? Down and up. Kumbaga, from one end to another, from one extreme to another, ito yung kanya napasok. And then, 386, dito na isulat kung saan ang daming naniniwala, up down po. Thank you. Down. Okay. Noong 386, ito na yung sige, okay lang. Ayan, turning point. Ang dami nakapagsabi na noong 386, ito na yung turning point ng buhay niya. No? While he was struggling with sin, at the same time, kailangan niya sundin ng Panginoon. One day, pumunta siya sa napadpad siya sa isang garden sa Milan na kung saan naririnig niyo yung mga bata na nagsasabi tole lege. Ibig sabihin, take up and read. At ang nakita niya doon, walang iba kundi yung scriptures. So randomly, binuksan niya yung scriptures at nakita niya doon yung Romans chapter 13 to 14 na isa-summarize ko na lang, sinasabi doon, make no provisions for the flesh. Huwag natin pakainin yung ating katawan. And then moving forward, 387, dito na talaga siya nag-confess na he was from naging Kristiyano na siya. Dito na siya nagpabaptize together with his son, si Adeodatus, na ang ibig sabihin, son of God, or gift of God. Okay? And then on 388 CE, down ulit, he returned to North Africa to live a monastic life. Nagtayo na siya ng monastery. Naging monk na siya. Reason behind bakit siya bumalik ng Africa, after his early years of conversion, namatay yung kanyang inay na si Monica at even later on yung kanyang anak. So kung mababaw ang pananampalataya dito ni Agustin, baka maaaring nag-backslide na siya. Right? Things do happen in our lives, and yet kay Agustin, mas lalo pang nanaig yung kanyang pananampalataya. So ang ginawa niya, bumalik siya sa kanyang roots, binenta niya majority lahat ng kanyang possessions at nagtayo siya ng monastery. And medyo wala ito sa pag-uusapan natin, kaya kung naririnig niyo si Martin Luther, he was considered as an Augustinian monk.
no? Naging monk din siya, okay? Namuhay siya totally separated sa mundo. Okay? And then moving on, 391 to 427, ito na yung ministry niya talaga. He was ordained as a priest. 4 years later, naging bishop na siya. He became a prolific writer, a prolific preacher, teacher, and a theologian. He wrote books kagaya ng tinatawag na Confessions, yung City of God, and nagkaroon siya ng kasulatan na tinatawag na retraction. Nag-retract siya ng mga una niya mga naisulat. And then in 430 CE, tinawag na siya ng Panginoon. He died at the age of 75. Okay, medyo mahaba-haba ang buhay niya dito compared dun sa nabanggit ko kanina. He wrote more than 100 books, napakarami, 200 letters, and 500 plus na sermons. Kumbaga, talagang nasa pulpito siya most of the time. He preached more than 500 sermons. Now, nung pinagsama-sama lahat ng mga words na na-create niya, approximately na compose niyang words was above 5 million words. Ang daming words no? Kumbaga yung kanta natin kinanta kanina, ilang hundreds lang yon, kung di man naabot ng hundreds. Pero si Agustin, lahat ng kanyang ministry, he devoted himself to be a prolific writer, a public speaker, no, and even mga letters nagsusulat siya, and it was comprised or na-accumulate as much as 5 million words. Ganong karami yung kanyang nagawa. Now, sa account ni Agustin, hindi rin pinagkakaila. Next po. Ito yung kanyang pinaka-overview, yung timeline niya. From start to finish, nakita natin. Pero during nung teenager years niya, nagkaroon siya ng mistress at the age of 16 years old. 17 to be exact, 16 natuto na siya. Natuto na siyang maging immoral. No? Tandaan nyo, very influential ito sa church. Kilalang-kilala ito, pero ito, lahat na lahat ang ang naging kanyang buhay. At the early age, 16 years old, mahilig na siya sa tawag ng laman. I wouldn't have to describe it, no? As early as 16 years old, sinabi sa kanyang confession, sa book na sinulat niya, wala siyang ibang dinesire, wala siyang ibang pinursu, kundi pleasure. Kung ano yung tinatawag ng kanyang laman, yun ang kanyang pinursu. No? He pursued a life of sexual sin and worldly pleasure, so to speak. And during those days, sa Roman society, under Roman occupation tong Africa, kapag ikaw ay kilala, kapag ikaw ay matalino, kapag ikaw ay, let's say, mahusay sa mga ibang bagay, katanggap-tanggap sa kanila na magkaroon ka ng tinatawag na mistress. Again, sa panahon natin ngayon, ang tawag kabit. But this time around, ginagamit na yung word na mistress, even though si Agustin wasn't married. No? Kumbaga, the definition of mistress during that time is someone who is unmarried and yet they do live together and do exercise yung mga bagay na ginagawa lamang ng mag-asawa. And itong mistress ni Agustin, they lived together for 15 years. Nagkaroon sila ng isang anak, si Adeodatus ngayon, napanggit ko kanina. Okay? Again, as I've said, katanggap itong ganitong practice during those times. Reason behind hindi pinakasalan ni Agustin itong babae na to because he didn't believe sa marriage. Hindi siya naniniwala sa kasal. And bago tayo tumawid sa susunod na slide, no, I think this is also a reality dito sa buhay natin na meron ngayon. No? Ang society natin, tanggap itong ganitong klase ng practice. Na there is one particular person na unmarried, boy and girl, nagsasama. And we don't have any issues with that. Meron siguro sa atin, mabigat sa ating mga magulang mananampalataya, pero sa iba, wala lang. It's normal. Diba? It's normal na magka-jowa, it's normal na magkaroon ng mga ganitong mga klase ng bagay. So, ang panahon siguro lumipas man, pero ang panahon patuloy pa rin ng ganun. Kaya nga sabi nila, ang history is just simply a circle na paulit-ulit lamang talaga. Nagbabagong anyo lang, but the definition remains the same. Again, as I've said, si Agustin, he didn't believe in marriage. So, speaking of marriage, next slide, si Monica, ang kanyang nanay, nag-arrange siya ng Christian marriage. Hindi doon sa babaeng kinakasama niya, no? Kasi hindi naman Kristiyano yung ano. Si Agustin, during this time, hindi pa siya mananampalataya. So, ang ginawa ni Monica, si Monica kasi ay tutol siya. Kagaya ng ibang nanay, tutol naman, right?
Kaya ang ginawa niya, nag-arrange siya ng Christian marriage to a particular family sa kanilang neighbor na kung saan nag-agree yung si Monica in particular at saka yung magulang na ikakasal siya kay Agustin. So ang ginawa ni Agustin para i-counter to, I think nabasa nyo dyan, kumuha uli siya ng isa pang mistress. So para, in other words, para hindi matuloy yung kasal, kumuha uli siya ng isang ikakasama ng loob ng kanyang nanay. So talagang saludo sa mga nanay, no? Ibang klase talaga kayo. Now in his book, sa confession nga, sinabi niya doon, I was in love with love. In love siya sa love, no? Okay? What he meant during those time that his desire is to simply give love and to be loved intimately. No, he craved excitement. He was full of emotion. Excuse lang. In other words, he was misled. He was misled in a way na akala niya, yung pagbibigay niya ng something sa opposite sex niya is love. No? Na ang akala niya, kapag kasama ko isang tao, ito na yung talagang tunay na pag-ibig. Pero in fact, ang reality noon, during those times, he was completely misled. Para sa kanya, it was all about passion, it was all about desire, and it was all about pleasure. Tinawag niya ang lust na love. Tinawag niya ang passion, desire. And he labeled caring is giving pleasure to someone. No? Wala siyang ibang ginawa kundi i-pursue itong worldly pleasures. Now again, let me just digress for a moment. Ang society natin, halos parehas ang ginagalawan ni Agustin, no? Minsan tinatawag natin ang lust ay pag-ibig. Makinig kayo mga kabataan, no? Para sa inyo rin to. Even mga matatanda. Akala natin na ang nararamdaman natin ay pag-ibig na pala. Wala tayong pagkakaiba. Walang pagkakaiba yung society, let alone walang pagkakaiba yung ating mga sarili kay Agustin. Na tinatawag natin yung isang bagay na ganito pero in reality pala hindi. Not just because magkasama tayo, akala natin pag-ibig na to, but in fact, yun pala is we're just simply driven by something na nararamdaman natin during our early years of adulthood. No? Si Agustin, iisa lamang siya sa mga napakaraming tao na ganito, na kung saan akala niya ang ginagawa niya ay tunay na pag-ibig, tunay na kaligayahan, at tunay na dapat ito ang person natin. And this is in fact talagang ang pinurpursue ng tao, no? Is to be happy, to be filled with gratification, so on and so forth. No? So again, walang pagkakaiba ang society natin, unfortunately, sa panahon ni Agustin, mapasa hanggang yun. And even sa darating pa, and I do believe, no, medyo pessimistic ako, mas magiging worse pa siya. But despite and in spite of this, someone was behind the scene na kung saan tumutulo ang kanyang luha. And someone behind, despite na anong nangyayari sa syudad ng sa mga particular na lugar na ito, na kung saan nagdurusa ang mundo dahil sa puro kabulukan na nangyayari, meron pa rin tapat na nangangaral patungkol sa mabuting balita. And this is where we're going, my next subpoint concerning the account of Augustine. Next slide. Yung tears in theology. Tears in kanyang nanay, no? Ang kanyang nanay. Dahil sa napapariwara ang kanyang anak, walang ibang ginawa si Monica kundi manalangin. Hindi lang simpleng panalangin. She went weeping while praying. Lagi niyang iniiyakan sa panalangin ang kanyang anak na one day nawa na maligtas. She begged God time and time again. She plead before God na maligtas yung kanyang nagwo-wayward o yung naliligaw na kanyang anak. Okay? While at the same time, no, habang ginagawa ito ni Monica, kinasal din siya sa isang taong pagano na mayroong anger management issue, no, parating mainit ang ulo, parang ako. Okay? Habang dinidil niya itong mga bagay nito, at the same time, kasal siya sa isang, yun nga, pagano na mainitin pa ang ulo. But remarkably, she remained faithful, she persevered, she was very persistent sa kanyang prayers na merong mga luha. Talagang iniyakan ni Monica yung kanyang anak na si Agustin para maligtas. Hindi lang magbago,
kundi more importantly, maligtas. Sinabi nga ni Agustin sa kanyang libro, sabi niya doon, in honor to her mother, sabi niya, you, God, sabi niya dito, made my mother, O Lord, weep for me. She was weeping for me and I did not see it. You did not abandon her but listened to her prayer. One day, isang araw, no, tinagalog ko lang, si Monica approached a particular preacher. Okay? A teacher and a bishop from Milan na ang pangalan walang iba kundi si Ambrose. Kaya maraming pangalan din na Ambrosio. So nare-realize nyo ngayon na yung pangalan na meron tayo ngayon ay nanggaling pala talaga sa mga ating mga ninuno. Isang nangangaral na pangalan ay walang iba kundi si Ambrose. Lumapit si Monica dito. Next, pakidown po. Okay. Yung theology part naman, combination ito ng dalawa. Iniyakan ni Monica ang kanyang anak para maligtas, while at the very same time, in-approach ni Monica itong pinapakinggan niyan mga ngaral na walang iba kundi si Ambrose. At na-recognize kagad ni Ambrose yung iyak ni Monica concerning sa kanyang anak. Kaya ang sabi ni Ambrose dito, the child of those tears, ang anak nitong mga nagtutuluang luha na to shall never perish, ang sabi niya. He gave Monica the assurance that from this particular time, moving forward, God will begin to work in Augustine's heart. So on that particular day, Augustine knew, alam na ni Augustine na he could no longer live a sinful life while trying to devote himself. Okay, babalikan ko lang yung kanina. Sabi ko sa inyo kanina, nag-aral siya ng public speaking pero ginamit niya to sa isang dualistic religion. Na 10 years after, na-realize niya na hindi ito yung katotohanan. So, unti-unti nag-withdraw na siya and then he is being drawn. Napapalapit na siya sa Kristyanismo sa pamamagitan ng panalangin at saka sa pangangaral ni Ambrose na ito. Nabanggit ko kanina, ito babanggitin ko to, nung nag-i-struggle si Agustin, nabanggit ko sa kanyang biography na kung saan pinaghahampas niya na yung kanyang ulo, inuuntog niya na kanyang ulo, tinali niya yung kanyang kamay. Kasi nga ayaw niya nang lumabas. Kasi nagkakasala pa rin siya despite na unti-unti napapalapit na siya sa Diyos. Okay? So one time, ayun nga, pumunta siya sa isang garden sa Milan, naririnig niya yung mga bata na naglalaro, sabi doon, tole lege. Ibig sabihin, take up and read. At ang nabasa niya, nabanggit ko kanina randomly, binuksan niya yung scripture, ang nakita niya Romans chapter 13, verses 13 to 14. Let me read. Sabi doon, let us walk properly as in the daytime, not in orgies, not in drunkenness, not in sexual immorality and sensuality, not in quarreling and jealousy, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desire. Sabi sa KJV, make no provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Sa Tagalog, huwag niyong pagbigyan ang laman upang masunod ang mga hilig nito. So from that time on, na-realize ni Agustin na I had enough, time is up, hindi ko na gagawin ito. So ang ginawa niya, yun na nga, iniwan niya yung kanyang mistress, and then nabanggit ko rin kanina yung kanyang nanay at yung kanyang anak na matay. Magkakasunod lang actually. So it actually led for Augustine to live like a monk nga. Naging monk na nga siya. Nagtayo siya ng monastery. No? Binenta niya yung majority of his possession para makapag-create nito. And he lived an isolated life together with those who followed him eventually. No? May ruling pa nga doon sa monastery na yun na even ang kapatid mong babae, even ang pinsan mong babae, or even ang nanay mo ay bawal pumunta. Just to simply separate himself from any appearance of what he called evil. No? Even kapatid niya. And one testimony, may binanggit nga doon na hindi mo makikita dito, na yung mistress niya pumunta ron. Pinuntahan siya doon para i-convince siya na bumalik. Sabi ng babae sa kanya, Agustin, don't you recognize me? Ang sabi ni Agustin, the old Agustin can actually recognize you, but the new one, hindi na. So, it may sound harsh, it may sound rude, but yun ang naging turning point kay Agustin na talagang totally i-abandon niya. Complete 180 degrees, so to speak.
yung buhay niya from that particular dito sa teenage years niya, up to the very point na talagang tinanggap niya ang ating Panginoong Hesukristo. For Ambrose, he was both influential kay Monica at saka kay Agustin. His encouragement made her to pray more unceasingly. At ang kanyang preaching, ang kanyang philosophical influence made Agustin drawn to Christianity. Kasi si Agustin, matalino rin siya. So he just simply listened to those who talagang alam niya mas matalino sa kanya. So isang bagay yun na nagpa-draw din sa kanya. And sinabi niya sa kanyang writing, no, si Ambrose he considered Ambrose as a true scripture teacher. To cut the long story short, ang panalangin na mayroong pag-iyak ni Monica at ang pangangaral ni Ambrose ang siyang nagdala. Although ang kumilos dito walang iba kundi ang Panginoon. Behind the scene, ginamit lang ng Panginoon itong methodology na to, na ang panalangin at saka pangangaral ay talagang napaka-importante sa kaligtasan ng isang tao. And that is why, yun na nga, napaka-importante na pakinggan natin ang nangangaral sa pulpitong ito. Sabayan din natin ng panalangin. No? Hindi ko sinasabing maobligahan Diyos, but this is the only way that we can communicate sa ating Diyos, through prayer. And ang Diyos, nagko-communicate siya sa atin through the preaching and through the reading of the Scriptures. Yun nga, nadidispense ang saving faith through the hearing of the Word. Wala nang iba. Again, after his conversion, namatay ang kanyang inay, namatay ang kanyang anak eventually. Nabaptize sila, by the way, no, all at the same time. It led Agustin, again, nabanggit ko na kanina, majority of his possessions and started building a monastery to become a full-time monk. Again, ang view niya sa marriage, nagbago palalo. Kaya si Agustin, from having a date, kumbaga parang halos araw-araw ginagawa niya yung mga bagay na hindi natin gusto, dito nagpasimula yung tinatawag natin celibacy. Kaya majority ng Roman Catholic priests, inadapt itong practice na to na hindi sila mag-aasawa. Again, through the influence na sinasabi ko na meron si Agustin. No, yung mga pamilya natin na under Roman Catholic system pa rin, yung mga pari doon, kaya it is very scandalous pag narinig natin ng mga pari merong, let's say, hinaharas or even involved in a scandalous acts. No, kasi nga, from the time na na-develop ang both Protestant Church at saka ang Roman Catholic Church, in-embrace na ng majority ng Catholic Church yung hindi na talaga sila mag-asawa. Through the influence of this particular guy na celibacy or yung hindi pag-aasawa, hindi pag-i-involve sa mga any sexual acts is a higher calling pagdating sa pagsisilbi sa Diyos. No? Gets nyo? Ulitin ko. Okay? Hindi rin natin maunawaan ng lubos na bakit naging mas influential itong si Agustin. Kasi during his time, briefly, banggitin ko lang, na ang Roman Empire, akala ng karamihan, magpapatuloy mapas hanggang ngayon. Actually, ang Roman Empire during those times was in decline. Ibig sabihin, madali na silang masakop. In fact, nasakop nga sila ng mga Visigoths. Kumbaga, alam natin ng Roman, inoccupy ang Israel during the time ni Christ. No, at majority of the known world during those times were under the occupation of the Roman Empire. Pero this particular period in time, Roman Empire was in decline. Okay? At hindi lamang 'yon, when we say decline, politically, socially, etc., and most importantly, yung militarily, hindi na nakikinig. Kaya maraming mga retired generals ngayon na nagsasabi, magsama ng puwersa tayo para pabaksakin si Marcos. Anyway, ganito rin yung nangyayari noon. Okay? Yung barbarian invasion, nangyayari din during those times na kung saan ang wala silang ibang nais kundi pataubin ang Roman Empire. Kung sino man yung nakaupo during those times. At ang Roman world during those times was transforming from a pagan religion into more Christianity through the influence of this particular guy na walang iba kundi si bukod kay Constantine. Siya yung nagpasimula, 350-380, naghiwala yung west at saka east, pero eventually sinusugan, dinugtungan, kasi ang scriptures dito, kaka-canonize pa lang kung di ako nagkakamali. Pero si Kristo nga nabanggit, na pag-uusapan natin, lagi nyo naririnig, He was the cornerstone. Ang apostoles na nag-laid down ng foundations ng church. I would say si
Agustin naman na nag-influence para mabuo palalo ang iglesia na alam natin kung ano ngayon. Okay? Again, Agustin, to summarize, played a very key role both in the state at saka in the church. It was the most chaotic time in the time of the history of the church, and yet God used Augustine in transforming the church that we know today. His writing, his books, his teachings, somehow transformed Western Christianity. Kumbaga, si Augustine sa Western Christianity kagaya ng kay Plato sa Western society. And we will discuss this particular, one of his teachings na nag-develop, nag-shape ng ating paniniwala sa umagang ito. And that is why we're going from account to my next point, yung abridgment. Ano ba itong abridgment? Okay? English lesson, it is simply a summary, okay, of a very long topic. Summary, okay? Summary lang siya, or outline, or overview. At ang pag-uusapan natin pag-uusapan natin ngayong umaga na to, walang iba kundi yung isa sa mga kanyang nilikhang katuruan, na ang pangalan ay yung Peccatum Originale, o yung original sin. Okay? Many of us think na pag narinig natin itong original sin, it means yung first sin na nakumit ni Adan at saka ni Eva. Yun yung madalas natin. Narinig nyo na ba ito? Original na word na original sin? Naririnig nyo ito kay Pastor madalas. And even in fact, sinearch ko sa kahapon kung meron na siyang preaching concerning original sin. Bahagya na lagi na tutukoy dito ni Pastor na napapasadahan niya to. But ito, I think, very familiar, especially sa mga medyo 35 years old pataas, no? Na yun na-prolong yung buhay, no? Medyo familiar sa atin ito. Ngayon, kung sa hindi naman, isa sa mga masasabi natin na naging contribution ni Agustin when he wrote this particular teaching concerning the original sin. Again, sa mga nakakaalam, siguro ang iniisip natin ng original sin, ito yung unang ginawa, o ito yung nagawang kasalanan ni Adan at Eva, yung which is yung pagkain ng pinagbabawal na prutas na kakainin. But in reality, ang original sin, it refers to the lasting consequences. Pinatutukuyan dito, pag sinabing original sin, pinatutukuyan dito yung naging consequences o yung naging dahilan. Ano ba yung sa Tagalog ng consequence? Naging bunga, thank you Pastor, naging bunga ng pagkakasala ni Adan at saka ni Eva, na nagresulta o nagbunga ng korupsyon at guilt na naipasa ni Adan mula pa sa atin. Okay? For Augustine, when the moment Adam and Eve disobey God, our human nature, so to speak, has become fallen. No, bumaksak na tayo. Consequently, lahat tayo, mga descendants niya, na-possess din natin itong fallen nature. That is why we are all born possessing this sinful and corrupted nature. Even ang mga cute na babies, no? Nabanggit ko to as an analogy. Kung ang mga babies may lakas lamang ng sinlakas ng isang wrestler, hihahagis niya yung kanyang guardian. Makuha niya lamang yung relo na gusto niyang kunin, no? With no remorse whatsoever. Ganon ka-fallen nature meron. Kaya nga tinuturuan natin ang bata na huwag maging madamot kasi naturally madamot siya. Tinuturuan natin siya ng maging mabuting anak kasi alam naman natin na perhaps baka maging masama ito. That's the point of having education, that's the point of having a government, that's the point of having so much policy sa mundong ito because naturally speaking, fallen ang ating nature. And this is what Augustine is pointing out. And sinabi nga dito ni Paul sa ating teksto, no, that sin, ang kasalanan came through one man's disobedience and death through sin, and so death spread to all because all have sinned. Lahat tayo makasalanan not because nakagawa tayo ng kasalanan, but rather makasalanan na talaga tayo. Kaya lang nagmamanifest yung kasalanan na nagagawa natin. Okay? Para kay Agustin, it means that we are born in sin. And sinabi ito ni David, no, sa Psalms 51 verse 5, in sin did my mother conceive me. Kung babasahin niyo yung Psalms 51 verse 5, sinabi ni David doon, pinaglihi siya o pinagbuntis siya sa kasalanan. Okay? And not only that, ito yung pinaka-controversial sa particular na subject na ito, sinasabi rin ni Agustin na yung guilt
yung guilt ni Adam at Eva na ipasa niya rin sa atin. So, my question is right now, wala dyan, is it fair for God na lahat tayo sentensyahan ng kamatayan even though wala pa tayong, let's say, nung pinanganak tayo, wala pa tayong ginagawang kasalanan? Is it fair for God, a holy and just God, no, to proclaim us guilt the moment we were born dito sa buong mundong ito? Is it fair? Tama ba na sabihin natin sa Diyos, kung pwede natin siyang tanungin, patas ba na kung saan pinanganak ako pero dala-dala ko na rin yung guilt na meron si Adan at Eva noong mga panahon na yon? Is it really fair? Yun yung question na gusto ko sana masagot nyo later on once na ma-discuss pa natin itong original sin. Okay? Sabi ni Agustin pa dito, dahil dito, without grace, humanity will remain lost. So let us study further itong original sin, yung abridgment nga. So I divided this one into 4 particular conditions. Meron tayong 4 na kondisyon, no, sa buhay natin na kung saan from start to finish, ito yung magiging condition natin, especially kung tayo ay maliligtas o hindi maliligtas. According sa teachings ni Agustin, particularly sa original sin. Unang-una, yung tinatawag na pristine condition. Ano ba itong pristine? Ibig sabihin nito, napakasimple lang, original. Ano ba yung pinaka-original na condition na meron si Adan at Eva during that time? Okay? So in Genesis chapter 1, verse 26, sinabi doon, let us make man in our own image, after our likeness. And later on sa Genesis na yon, sinabi ng Diyos, it was very good. So, nung kinreate ng Diyos ang lahat, including us, nung kanyang imahe na ipasa niya, yung likeness niya na ipasa niya sa atin, and He commented that as very good. No? We were in the likeness of God's image, so we can safely assume na yung kanyang sinasabing image dito is in the likeness of God's holiness and God's righteousness. Now, according to Augustine, when God created Adam and Eve, they possess itong tinatawag natin Latin word na posse peccare. Ito kasi nabanggit ko kanina si Agustin, mahusay sa Latino. Pagla-Latin, sinabi niya dito yung posse peccare at saka yung tinatawag na posse non peccare. So let me just identify those 2 things. Sige po, slide. Yung posse means ability or ableness or capacity. Okay, yung peccare, yan yung to sin, magkasala. So sinasabi dito ni Agustin, si Eva at Adan nung nilikha ng Diyos, they possess these particular inclinations. Pwede silang magkasala at pwede silang hindi magkasala. Babalik na rin ko. Pwede silang sumunod sa Diyos, pwede silang hindi sumunod sa Diyos. Yun yung pagkakalikha according kay Agustin, kay Adan at Eva. Again, wala siya dito. Limited lang ito kay Adan at Eva, okay? So nilikha sila having these 2 particular natures, so to speak, na yung posse peccare, the ability to sin, at yung posse, non, yung non-not. Yun lang ibig sabihin nun, non-peccare, which means the ability to not sin. Ibig sabihin, again, yung may abilidad ka na hindi ka magkasala o may abilidad ka na sumunod sa Diyos. Now, in other words, you may equate this particular phrase, ito na yung pinagtatalunan ng karamihan, yung tinatawag na free will. Okay, dito na pumapasok yung word na free will, na mayroon palang free will si Adan at saka si Eva ng mga panahon na yon. Again, it is unrighteous for anyone to say, especially Christians, na napaka-unfair ng Diyos. Because during creation, kung susundin natin itong katuruan nito, that Adam and Eve possesses this particular 2 natures or yung tinatawag na free will, no, hindi kasalanan ng Diyos na nagkasala si Adan, let alone si Eva. It was all attributed to our forefathers. It was all attributed to our federal parents. It was all attributed to our representative during that time. Ambassador, kumbaga, so to speak, itong si Adan at Eva ng buong katauhan. Kaya again, kung babasahin natin yung Romans 5, sinasabi doon, dahil sa isang kasalanan, pumasok ang kamatayan sa lahat ng tao. Dahil lang sa isang kasalanan, sa isang act ng isang tao, nagkasala lahat. Kasi, in other words, what Augustine was trying to say in this, nire-represent tayo ni Adan at saka ni Eva during those times. So kung ano ang hatol na mangyayari kay Adan at Eva, yun din na magiging hatol sa atin. So baliktarin natin. Kung sumunod naman si Adan at Eva during those times, wala tayong guilt, perhaps wala tayong kamatayan. We will still live with immortality, so to speak. Right?
It is fair to accept, no? Madaling tanggapin yun, no? Kung kumbaga, madaling tanggapin yung bagay na maganda, pero pag pinag-uusapan na natin yung guilt, pag pinag-uusapan na natin yung inherited na sin, parang teka, wala ata ako doon, pero yet, I was condemned. Kung babasahin nyo ulit yung 18 and 19, kaya nga pinabasa ko rin yung 18 and 19 kanina. Because it all points out to the particular imputation or yung pag-transfer sa mga naging consequences sa aksyon ni Adan at saka ni Eva during that time. Again, going back, after, they were capable of sinning, sa pose, pekare, sin hasn't entered, no? Nung panahon nila Eva at Adan, sin hasn't entered yet during this pristine or original condition. I think yung iba dito familiar sa word, pristine. There was no death, walang kamatayan, there was no pain, there was no curse, there was no judgment. This is what we call, sa mas madaling pamilyar sa atin, yung tinatawag na free fall condition nila Adan at saka ni Eva. So according kay Agustin, nung kinirate ng Diyos, ito yung condition na meron si Adan at Eva, yung kanilang pristine condition o yung tinatawag na original condition. That they do possess the ability to obey God and they also possess the ability to disobey God. So ano nang nangyari nung nagkasala sila? Alam naman natin, no? Kinain na ni Eva, pinasa niya kay Adan, sinisi yung ahas. No? Ano na yung nangyari pagkatapos ng pristine condition? So next slide. Ito na yung tinatawag natin post-lapsarian. Medyo malalalim siya pero isisimplihan na lang natin. In Genesis chapter 1 to 3, no? From pre-fall to post-fall. Ibig sabihin, original condition, nagbago na yung kanilang condition after na nag-disobey sila sa Diyos. Okay? After Adam and Eve disobey God, yung human condition nila, yung original condition nila, or yung original nature na meron sila has completely changed. Okay? From the state of innocence into a state of corruption. Having walked perfectly with God without shame, wala silang shame, nakahubad sila, no? Wala silang, I'm sorry to say this, wala silang hiya. Hindi sila nahihiya kahit na nakahubad-hubad sila, no? Because they are in that particular, before the fall, original condition na hindi nila nare-realize na sila ay naked. Okay? Having walked perfectly with God, ayun na nga, without shame, and because they are all naked before God, they died immediately, spiritually speaking. And then later on, they realized na hubot-hubad na pala sila the moment na kinain nila yung pinagbabawal na prutas na kainin. From righteousness into unrighteousness, from being pure to being impure. Adam and Eve, according kay Agustin, sinabi niya doon, lost their posse non pecare. Yung pecare, alam niyo words na impeccable, no? Impeccability, perfect, pure. And then naririnig niyo rin siguro yung peccadillo, maliliit na kasalanan, maliliit na bagay. Dito nagpasimula yung mga English words na yun through this particular Latin word which is yung pecare. So sinasabi ni Agustin dito, yung when Adam and Eve lost or when they have disobeyed God, nawala immediately yung tinatawag na posse non pecare, yung ability to obey God, no? Or yung the ability to not sin. Ibig sabihin, yung kakayanan ni Adan at Eva na kaya kong sumunod sa Diyos, nawala na. Nawala na. Ang natira na lang yung posse pecare, which is the ability to sin, the ability to disobey God. In other words, yun na nga, the ability to not sin nawala na. And it is in fact just simply a matter of time. It is very inevitable. It is expectedly and mapipredict nila na ang tao nung during that time na nagkasala, papunta sa atin, wala nang ibang gagawin kundi magkasala. This is what Augustine called concupiscence, yung the disorder, the distorted, and the corruptive desire after the fall, na kung saan ang ating desire was to simply disobey God, was to simply rebel against God. Ang ating inclination moving forward, wala nang iba kundi towards sin. Okay? This is where we get the doctrines kagaya ng moral inability at saka yung naririnig natin madalas yung total depravity. Especially sa mga medyo matured na Christian dito, no, naririnig itong mga terms na to. Now, hindi naman nangangahulugan na ito ang estado ng tao ngayon bago pa pagkalaglag nila Adan at Eva na hindi na tayo makakagawa ng mga mabubuti. No, hindi sinasabi ni Agustin dito na lahat ng gagawin natin hindi kasamaan na lang. Hindi. Sinasabi niya rin dito, sa state na meron o sa condition o sa nature na meron na sila Adan at Eva during that time,
makakagawa pa rin sila ng mabuti. However, no? However, hindi na ito pure. It was already tainted with sin. Kaya nga sinabi sa Isaiah 64 verse 6, siguro yung iba dito familiar, na sabi ng ang ating righteous deeds are simply filthy rags, no? Yung mga magagandang bagay na ginagawa natin, na set aside natin na hindi pa tayo mananampalataya, pag-uusapan natin yan on the next one. Lahat ng mga magagandang bagay na ginagawa ng tao is just simply sa mata ng Diyos, sa perspektibo ng Diyos, maruming basahan. Kay Agustin, tinawag niya itong civic virtues or civil virtues. Yung mga mabubuting gawa ng tao. Ang sabi niya, no, ang civil virtues na meron ng tao, maganda, pero limitado. Limitado in a sense, ang mapoproduce niya is yung ang civic or civil duties or virtues na meron ng tao. It can produce peace and order. It can produce respect and love. It can produce justice. It can preserve honor. It can preserve life. Magagawa pa rin ng mga tao yung dapat na nilang gawin. Kaya nga, that's why nabanggit ko kanina, we have governments, we have institutions, we have universities, we have schools to continue doing these civic virtues na mandated pa rin sa mga tao. No, we have hospitals para i-preserve ang mga buhay. We have, again, government to uphold justice, order, peace and order, things like that. Hindi sinasabi ni Agustin dito na totally masama ang tao na hindi na wala na silang kakayanan na gumawa ng mabuti. Ang problema dito, since we are all our deeds, all our the things na pwede natin banggitin, all the thoughts na pwede natin isipin are all tainted with sin, no? Nahaluan na, na-infiltrate na. Just imagine a water, clean water, immediately nalagyan ng poison. Usually, hindi man ang babagong kulay nun, pero let's say, contaminated na siya. So, para sa mata ng Diyos, para sa perspektibo ng Diyos, nabanggit ko na, impure na yan. So, everything that you will produce, even if it is, humanly speaking, good in the eyes of men, filthy rags pa rin sa harapan ko yan. Okay? Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, Panginoong Hesukristo kay Nicodemus, you must be born again. Kailangan mo mabuhay muli. Kasi yung current condition mo, yung kinalalagyan mo ngayon, hindi yung katanggap-tanggap sa Diyos. Kailangan mo mabuhay muli. Kailangan mo maborn again. So it makes sense. Yung sinasabi ni Agustin dito, that is why paulit-ulit si Pastor, sirang-plaka na siya, we must born again, kailangan natin manampalataya, kailangan natin ipangaral ang salita ng Diyos, kasi kailangan natin maborn again because of this particular condition na meron ng unbeliever. And that is why we're moving towards from post-lapsarian to propitiated. Ito na yung tinatawag na redeem condition. Natubos na ng Diyos yung isang naligaw na tao, na kaluluwa. Propitiated, no? Ito yung napagbayaran na ng Panginoon or yung naka-receive na ng saving faith. Okay? Nakarinig, nakaligtas na. O in other words, ito na yung believers. Ito na tayo. Okay? This is when a person has been born again, sabi ni Augustine. This is where God imputes Christ's righteousness towards the believer. Now, let me just stop there. Ito na yung stage na kung saan, kung tayo nanampalataya ngayon, yung dala-dala natin, yung minana natin na kasalanan ni Adan at saka ni Eva, at saka yung guilt. Tulungan nyo nga ako, ano yung Tagalog ng guilt? Konsensya. Yeah, lalim. Pag-uusik daw ng budhi. Sige, guilt na lang. Okay? Yung namana natin na guilt at saka original sin, immediately nung tayo nanampalataya, lahat yun na ipasa kay Kristo. At yung righteousness na meron si Kristo, including yung righteousness na meron si Adan, yung first Adam, na si Adan, na ibalik sa atin. So sabi ko kanina, is it fair for God to also transmit all the guilt na meron si Adan at si Eva nung panahon na yun sa atin? No, it's not. It is truly fair for Him to do that because merong solusyon na binigay ang Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoon. Again, ulitin ko, nung tayo na born again, yung unrighteousness na meron tayo, yung guilt na minana natin kay Adan at saka Eva, napunta naman lahat yun kay Kristo. At yung righteousness, yung katanggap-tanggap
na meron si Kristo, yung character na meron siya, yung nature na meron siya, na unblemished, without spot, na well-pleasing sa harap ng Diyos, ay pinasa niya sa atin. Kaya therefore, nakakalapit tayo sa Diyos ng may tapang or boldness na kung saan, through the imputation, through the sacrifice of the Lord Jesus Christ, nung 2,000 years ago, lahat yon nagkaroon ng double transfer or double imputation. Hindi ko na palalalimin pa. So, ibig sabihin, lahat ng guilt na namanan natin kay Adan, na ipasa lahat yun doon sa inosente. Walang iba kundi si Kristo. Na tayo naman, talagang guilty, lahat ng kasalanan natin, at nung namana pa natin, lahat yun na ipasa kay Kristo. So, madali. Nagigets nyo? Bakit kailangan mamatay ng ating Panginoon? Kailangan natin magkaroon ng transfer, magpalit ng kondisyon. Okay? Sinabi rin ni Agustin dito, God restores. Ni-restore ng Diyos yung pose non pecare na tinatawag ni Agustin. Ang ibig sabihin again, ability to not sin. Yung may abilidad na tayo na hindi magkasala. Now, the difference, ang pagkakaiba na nito, kumpara kay Adan at saka sa panahon natin ngayon, at sa darating pa, we are given this particular nature through the leading or the infilling of the Holy Spirit. Ibig sabihin, yung ginawa ni Kristong pagsunod at yung kanyang sakripisyo na pagbayaran na yung ating kasalanan, na i-transfer na yung guilt mula sa ating papunta sa Kanya. And even the things that we are currently doing right now, or especially if we are being filled by the Holy Spirit, tanggap na ng Diyos ito. Holiness. That's why ito na yung stage na kung saan, itong propitiated, dito na nagsimula yung ating stage na tinatawag na sanctification. No? We may possess itong tinatawag ni Agustin na pose non pecare, the ability to not sin. Nagagawa naman natin yun eh. Even though, let's say, 2 steps backward, 1 step forward, no, nagagawa natin yun. And yet, through the infilling of the Holy Spirit, nagagawa natin yung bagay na pinapagawa sa atin ng Diyos na katanggap-tanggap sa Kanya. Kaya nga sabi ni Pablo, si Pablo rin na nagsabi, no? Sabi sa Ephesians chapter 5 verse 18, be filled. Kasi in order for us to fully please the Lord is to be filled by the Holy Ghost. Wala nang iba. Sinabi niya rin sa Romans chapter 6:6-7, in summary, sabi niya, after nung tayo ma-convert, we are no longer slave to sins. Hindi na tayo slave, hindi na tayo alipin ng kasalanan. Kasi sila Eva at Adan, nung na-fall sila, alipin na sila. Ayaw man nila o hindi, alipin na sila. And then again, in couple of verses after, sinabi ni Paul dito, count yourselves dead to sin. Patay na kayo sa kasalanan. Kasi meron nang tumubos sa inyo. No, meron nang tumubos sa inyo in Christ Jesus. Now, we have now the ability to follow God, or in other words, we have now the ability to not sin through the infilling of the Holy Spirit. Nag-gets ba? Kaya nga sinabi din ni Pablo sa 1 Corinthians 10:13, iklihan ko lang, no, walang temptasyon na hindi natin kaya mapagtagumpayan, na hindi iaalaw ng Diyos na tayo ay malaglag because of the things that Christ has done in the cross. We can do all things, sabi nga niya, through Christ who strengthens me. Again, through the leading and infilling of the Holy Spirit. We are justified through the one perfect action ng ating Panginoon in the cross or on the cross. Pero at the same time, nung tayo ay natubos, as we continue to grow in grace, ito na yung sanctification. Ito na yung pagsasanctify niya, yung paglapit uli sa kawangis ng Panginoon. Unawain natin si Adan at Eva, nung hindi pa sila nagkakasala, nasa kawangis na sila ng Panginoon ng mga panahon na yon. Pero nung nagkasala sila, immediately lahat nawala. Pero ngayon, naibalik nga sa atin yung something na meron sila Adan at Eva ngayon, pero dinidevelop ito as we continuously walking before the Lord. So I hope nagigets nyo, no? O kundi, ulitin ko. And then, gradual nga lang, pero it is enough for us. And then lastly, dito po tayo magtatapos, yung perfected condition. Okay? Maibabalik lahat nung meron si Adan, except yung pose pecare, o yung the ability to sin, mawawala yun the moment na nasa langit na tayo, kapag tayo ay mga tinatawag ng saints. Okay?
kapag we're already in glory. So, yung iba man na mayapa na, pero if we do believe that they are in Christ, nandito na sila sa ganitong state, perfected condition, na kung saan we have no longer the ability or capacity to sin. Wala na tayong ibang gagawin din doon, kundi sundin ang Panginoon, mag-worship, things like that. Wala na tayong ibang gagawin, kundi magbigay kaluwalhatian sa Diyos. This is a condition wherein lahat tayo doon patungo, if indeed, or if truly, lahat tayo nananampalataya sa Panginoon. Again, ito na yung tinatawag na non-posse peccare, the inability, no? Yung wala ng kakayanan, wala ng kapasidad, no? Wala ng inclination to do any more sin. We could no longer sin in this particular stage. We are already glorified. As I've said, we are now perfected kapag tayo tinawag na. In other words, we are all unable to sin during those times. So the question right now, as I've mentioned, dito tayo magtatapos, paano naman si Kristo nung pinanganak? Now we have to consider also yung the promise condition ng seed ng si Kristo. How about Christ? Meron ba siya itong mga ganito mga pinagsasabi natin na Latin? No. Si Kristo, in other words, wala po. Sa madalit sabi, wala. Because He was conceived by the Holy Spirit. Augustine makes a distinction. Christ, though fully and truly human, didn't inherit original sin. He didn't inherit the guilt na meron si Adan at Eva. No, He didn't inherit any of those things. No, because He was conceived by the Holy Spirit. That's why kung nakinig kayo dati, no, sa virgin birth na tinalakay din natin, this is really connected to this particular teaching. Na si Kristo pinanganak. Kaya ang talino ng Diyos. Otherwise, ito pala, hindi ko pala nabanggit, no? Natatransmit yung guilt, natatransmit yung original sin sa pamamagitan ng ano? Through intimate action ng tao. Okay? Kapag nagsiping ang isang lalaki at isang babae at nabuntis, dun natatransfer yung original sin, according kay Augustine. And that is why, kung iisipin nyo, si Kristo, pinanganak siya, walang nangyari kay Joseph at saka kay Mary because Mary was conceived by the Holy Ghost. Walang intimate thing na nangyari between them. And that is why ito yung iniiwasan ng Diyos, na si Kristo ipanganak na merong guilt at saka merong tainted ng sin, ng original sin na ginawa ni Adan at Eva. Kaya nga, Paul makes the distinction na merong merong first Adam at saka merong second Adam. Si second Adam didn't inherit any of these things na binabanggit natin today. Kaya nga, kung titignan nyo, walang Y chromosome ng ating Panginoon. Okay? All X. So, yun lamang po, and I hope na may natutunan tayo na concerning bakit ang paniniwala natin ganito, bakit kailangan natin manampalataya sa Diyos. Because we're in this particular condition na kailangan, I do really pray na I'm being more focused sa pagtuturo, si pastor sa pagpipreach. Ang ganda ng complementary ng bawat isa na nawa lumago tayo hindi lamang sa head, no, head knowledge, but rather more in practice. So with that in mind, maraming salamat po. And lastly, last slide. Okay. Yung aversion to be continued. Okay. Pag-uusapan natin dito bakit may maraming mga denominations because of these teachings na naging influential through Augustine. Mas maunawaan pa natin yung naging contributions ni Augustine. Isa lamang po ito. So with that, let us all pray. Father God, again, thank you for this morning. Help us, O Lord God, to understand the things that we have heard today. Alam ko na majority na nabanggit ko, hindi na may dadala pa, but rather the most impactful things na lamang po, O Lord God, moving forward, na mas makapagbigay ng kaluwalhatian pa sa inyo. The understanding as to how things went through and how things developed all throughout the centuries. Lord, we are very grateful and thankful for all the heroes of the faith. I'm not exalting them, but rather mga taong ginamit ninyo, Lord God, para mas maunawaan namin ng inyong salita, mas ma-appreciate namin yung sakripisyo ng ginawa namin, Panginoon, mas maunawaan namin at matanggal na namin sa aming isipan at hindi na namin mabanggit pa na bakit napaka-unfair ng Diyos. Actually,
Everything is fair before you. You have given us the solution. You have let us swim to this particular problem, but you have never left us without a solution. Binigay niyo po kami ng sagot sa mga katanungan na meron po kami, and that can only be found sa aming Panginoong Hesukristo. And Lord, we are very grateful and thankful for all of these revelations na naririnig namin, and may we continue to grow in grace. May we be filled by the Holy Spirit continuously, and may we continue to give you all the glory, honor, and blessing. Maraming salamat po, Diyos. We entrust everything unto Thee sa buong maghapon sa darating pang linggo. Again, thank you for taking care of us. Thank you for providing us food in our table. Thank you for giving us shelter to live in, and all the things, trabaho, negosyo, small, malaki, lahat-lahat. Thank you sa pag-iingat. Thank you po sa lahat-lahat, O Diyos. Maraming salamat po. This we all pray in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Everybody says, Amen. God bless po.